What's up mga ka-all-white? Yan, ito naman po inyong lingkod, Papa Tex TV. Lagi nagsasabing bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magagalit. Nagre-real talk lang po inyong lingkod. Walang pikunan. Tama! Hashtag Real Talk! You serious? Oh no! So, eto na nga po mga ka-all-right. Etong nire-reaction ngayon natin ngayon. Ang re-reaction pala natin ngayon, eto nga, etong muling binuhay. Yes, ano ba yung binuhay? Muling ibinuhay, ibinabalik muli ng ating mahal ng Pangulo ang mga tatak Marcos na kung saan eto yung mga talagang nakikita natin noon sa ating late President Macoy, no? At syempre ng First Lady na si Ma'am Imelda Marcos, no? Kung naalala nyo dati itong mga legacy nila, no? Itong mga tatak Marcos, no? Na kung saan muling ibinabalik, binubuhay, pinapaganda at talagang inilalapit muli sa ating mga Pilipino. Ano ba yung mga to? So ito pong kung maalala nyo po itong kadiwa. Yan, itong kadiwa po mga call-right, no? Paalala ko lang, isama ko lang to, no? Itong kadiwa kasi part ito ng mga talagang ibinabalik pong muli ng ating Pangulo sa ating mga Pilipino, na ito yung isa sa mga sobra talagang nakakatulong sa ating mga kababayan. Okay? Na itong kadiwa po mga ka-all-right, halos buong Pilipinas na po, no, pinupuno na po nila, nilalagyan na po nila po ang purisop na po ang unang-unang makikinabang po dito. Yun po ang priority po nitong kadiwa. At marami po natutulungan mga negosyante at ang mga mamimili. Dito po makakamura ko kayo kasi yun pong kagandahan dito sa kadiwa. Diba, kung gusto niyo magbenta ng mga, halimbawa may mga paninda kayo, mga gulay, di ba? May mga pananim kayo, pwede ko kayo makipag-coordinate dito sa kadiwa kung pwede kayong naging miyembro ng kadiwa para makapagbenta kayo ng mga murang pagkain para sa mga kababayan natin na mamimili, di ba? So andyan po yang kadiwa. So grabe nung mga call-right, sa tagal-tagal ng panahon, makikita nyo talaga sa pagkakaupo ni PBBM, ibinabalik niya unti-unti ang lahat, lalo na pati mga Nutriban, di ba naalala nyo? May Nutriban, di ba? So, ang kadiwa po na talagang saan, talagang isa yan sa mga naging tatak ng mga Marcos na ngayon po ibinalik po yan ni PBBM. Ano pa po ba? Kung bakit po sinabing muling binuhay? Paalala ko lang sa inyo, itong labas, di ba? Yung labas po, from Cebu at saka Davao, meron na rin po. At take note, ano po ang nabagandang nabago dito is, yung pa rin naman ho, yung katawagan na labas, na kung saan, yan po yung talagang tatak Marcos pa rin, no? Na kung saan, talagang nakawilian din po ng mga kababayan natin na, uy, may labas binalik ni PBBM. So, bukod doon, libreng sakay pa po, no? Sa mga estudyante, no? At sa mga pumapasok from 6 a.m. until 9 a.m. lang. At sa hapon din yata from 5 yata or 4, correct na mali ako, hanggang gabi ng alas 8, gano'n. So, yun po ang ginawa ng ating Pangulo. Ibinalik yung labas. Meron na po sa Cebu at meron na sa Davao. Hindi pa po ko updated kung anong lugar pa yan pwedeng paglalagyan pa ho nila. Pero talagang ang kagandahan, nakakataba ng puso mga kaulit, dahil ibinabalik po ng Pangulo muli ang mga tatak Marcos na yan. At eto mga ka-alright, bago tayo mapunta dito sa nakakatuwang kanyang presentasyon, paalala ko rin, San Juanico Bridge. Di ba San Juanico Bridge, alam naman natin, tatak Marcos pa rin ho yan, na kung saan ito pinapaganda na naman pong muli. Ewan ko kung kailan nang matatapos or tapos na, pakatapos na. Pinapaganda pong muli ng ating Pangulo yang San Juanico Bridge, kasi alam naman natin may katandaan na rin yan. So sinisecure po ng Pangulo yung tibay ng tulay na yan. At saka marami pa pang iba. At ito po nakakatuwa sa ating Pangulo bago tayo pumunta dito sa ating re-reaksyonan is ang ginagawa po ng Pangulo, yung legacy ng kanyang ama.
bukod sa ibinabalik niya itong mga tatak Marcos na to, na gawa nila, yung pag nakilala sa kanilang pamilya, ito gumagawa rin po ng sariling legacy ang ating Pangulo. Dahil nga po, sa mga ginagawa niya ngayon, naalala nyo, itong mga cancer hospital na kung saan naglagay po siya ng cancer hospital, no? Sa may Pangasinan po meron na, tsaka sa, di ko alam kung saan lugar pa, yung isa sa Cebu na yata meron na rin ho yata yung cancer hospital na kung saan nilagay niya na po sa mga probinsya rin para hindi na po nahirapan yung mga kababayan natin, mga may sakit na cancer, lumuluwas pa ng Manila, pumupunta pa sa mga syudad, o ito nilalapit na po, malapit na po sa mga kababayan natin. Actually, pinaparami na po yan. Talagang grabe, no, ang ginagawa ng ating Pangulo. Talagang kinukumpleto niya na. Sa kanyang administrasyon, ito po yung hindi nakikita ng mga basher, hindi nakikita ng mga bumabatikos, na talagang marami pong ginagawang Pangulo. Sadya lang po talaga nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. Ito mga taong bumabatikos sa kanya. Ang dami pa po. Katulad yan, yung mga bill po ni PBBM. Ganyan na ganyan pa rin po talaga yung galawan ng kanyang ina, na kung saan sa mga bill better more ni PBBM, yung bill better more ni PBBM, alam niyo po ba ang ginagawa ni PBBM dyan? Sa mga pinapatoyan, kinukumpleto niya na po, may basketball court, may mga palaruan, may malapit sa eskwelahan, malapit sa palengke. Yun po yung mga ginagawa po ng ating Pangulo, kinukumpleto niya. Ganyan po kagaling. Kumaga iba talaga pag kumbaga yung aral ka na galing ka sa pamilyang talagang likas na matulungin, likas na may ginawang kabutihan, kagandahan sa bayang ito ang kanyang mga magulang, na kung saan ina-adapt niya, at bagkos dun kumbaga gumagawa rin siya ng sarili niya. Tulad nga po ng ginagawa ng ating Pangulo ngayon, itong tapang niya na kung saan yung nilalabanan niya ang korupsyon, di ba? Ito mga ka-alright, bago tayo pupunta dito sa reaksyon na natin, alam niyo po ba, ito yung nakakalungkot na meron nga ho tayong kakampi laban sa korupsyon. Ang kauna-unahang presidente na nagsagawa ng malawakang investigasyon sa korupsyon, siya pa po yung sinisisi. Isipin niyo po, yung mga napabayaan na mga dating umupong presidente, kay PBBM sinisisi. Diba? Samantalang itong mga magnanakaw ng kaban ng bayan na to, sila po ay naging bihasa, nasanay, kumbaga na naging nature na nila ang pagnanakaw ng kabayan ng mga panahon pa ng mga dating naging presidente. Sa panahon ni PBBM, di ba? Namayagpag sila ng ilang taon lang. Almost 3 years lang, na akala nila siguro magtutuloy-tuloy sila. Magaling po ang ating Pangulo. Dahil ang Pangulo hindi niya hayaan yan. So anong ginawa po ng Pangulo? Pinaimbestigahan niya, di ba? Nagsagawa siya ng malawakang investigasyon. Pagkatapos na magsagawa ng malawakang investigasyon, andyan na ang ICI, stable na, nag-iimbestiga na. Ang ginawa po ng Pangulo, tumutok na ngayon siya sa ibang mga pangailangan ng mga kababayan natin. Ayan po ang PICC, andyan po yung iba't ibang proyekto na pinupuntahan niya ngayon, pagtulong sa mga nasalantanan ng lindol. Kaliwat kanan po, napaka-busy po ng Pangulo. Sadya lang po talaga, inuulit ko pong muli, bingi, bulag itong mga bumabati ko sa ating Pangulo. Hinahamon ko nga po mga yan Kung gusto nila, puntahan nila yung RTVM channel. Ayan, pinopromote ko na ho yan, RTVM channel, dahil yan po ang channel ng Malacanang. Kung gusto nyo ng proof, gusto nyo ng katibayan, kung may ginagawa ang Pangulo, kung may mga activity, may mga proyekto ay pinapatay ang Pangulo, puntahan nyo po yun, dahil lahat po updated doon, at lahat po nandoon, video, live, nandoon po lahat yan. Di ba? Sabi ko nga po sa mga kababayan ko na ito, sa mga makakanood po, isipin nyo na lang kung walang Bongbong Marcos na magsiwalat ng ganitong malawakang katiwalian sa gobyerno, meron po ba kayong madidiscovering Diskaya na bilyon-bilyon ang mga ninakaw? Alcantara, di ba? Bryce Hernandez, JP Mendoza, at yung mga politikong involved. Imagine nyo kung ito pinalampas lang po ng Pangulo. So wala tayong kamalay-malay na kahit sino pa lang umupong presidente, kung meron naman bilyon-bilyon kung magnakaw sa gobyerno, hindi po ba? Kaya nga po, dapat po suportahan po natin ang Pangulo pagdating sa ganyan, dahil kakampihan natin ang Pangulo. Katulad nito,
itong mga ginagawa ng Pangulo na to, itong mga legasya nila, itong mga tatak Marcos nila, muling inilalapit po ng Pangulo sa atin itong mga to, na kung saan itong mga tatak Marcos na to muling kumbaga ipinapadama sa atin na ito yung mga dating kinatuwa at kinagiliwan ng ating mga mamamayang Pilipino, ibinabalik ko muli, kadiwa, labas, at ito po PICC. Panoorin po natin mga kaulad itong presentasyon niya dito about sa nangyaring pagbabago dito sa PICC. Napakaganda po ng kanyang presentasyon dito mga kaulad. Panoorin po natin. Ito nga po nakakatuwa mga kaulad kasi si PBBM simulat sa pulpa almost 16 years na po, no, almost 17 years na siya po ay nag-vlog. Meron siyang sariling channel, Bongbong Marcos, na kung saan doon siya nag-update, doon siya nagpapaliwanag sa mga kababayan natin at siyempre nagsasabi siya ng mga proyektong ginagawa niya at mga nagagawa pa. Yan ang kagandahan po sa channel po ng ating Pangulo. Kaya siya, kung sino, para sa akin parang siya yata yung kauna-unahang politikong vlogger para sa akin. Kasi ewan ko kung meron pang nauna pa sa kanya, pero si PBBM kasi 16 years ago yung channel niya as content creator. 16 years na po yung mga videos niya. Pag tinignan niyo po yung pinakadulo ng kanyang Bongbong Marcos channel, yung pinakauna-unang video niya, 16 years ago na. Ganun po katagal. Grabe, no? Ito po, panoorin po natin. Halos 50 taon na ang nakalipas nang itinayo ang Philippine International Convention Center o mas kilala bilang PICC. At kamakailan lamang ay pinangunahan natin ang muling pagbubukas nito matapos ang kanyang 6-month na renovation. Ganda, isang ganda. Grabe, no? The idea of building the PICC came up ay nung panahon na papunta rito ang International Monetary Fund. Nakita namin kulang ang mga facilities. Kulang tayo sa hotel rooms, kulang tayo sa convention center. Kaya nung panahon na yon, hindi lamang ang PICC ang itinayo, ngunit maraming hotel pa. Kailangan natin ipakita that the Philippines has become a modern country, a modern economy. A little ahead of its time, but it was a very global. Ganyan dati kagaling mga Marcos, diba? Kasi talaga mahilig talaga mga Marcos na talaga pag sila may mga proyekto, kinukumpleto nila. Hindi kailangan matutuwa ang taong bayan na pag ito'y pinatayo mo, kailangan kumpleto to, di ba? Na hindi po pwedeng pag may pinatayo ko diyan, malayo yung ospital, malayo yung hotel, malayo yung airport, di ba? Kumbaga yun ang kaganda sa ginagawa po ng pamilya Marcos na kung saan ina-adapt din po at ina-apply din po ng ating mahal na Pangulo. Tulad po ng ginawa niya sa Marawi. Paalala ko lang ko sa inyo to. Hindi natin may kakaila. Nakatulong din po si Digong doon nung Marawi siege na pagkatapos po nag-ano rin siya ng pabahay doon si Digong at pinayos niya yung mga eskwelahan doon. Diba? Pero nung umupo na si PBBM, ano po ang ginawa ng ating Pangulo? Ito ang ginawa niya, pinatayuan niya po noong 2023, sinimulan niya magpatayo doon ng General Hospital. Pinakamalaking General Hospital dahil alam po ni PBBM at kumbaga malaki yung damages na nawala, na talagang nasira sa mga taga Marawi. So, una niyang ginawa, nagpagawa siya ng high-tech advanced technology na ospital. Yan po yung General Hospital po sa Marawi. Napakalaki po na yan. Napakalaki po niyan. Nasimula po yan noong 23. At ito pa po, hindi pa nakontento. Gumawa pa po ng port si PBBM sa Marawi. Pinalagyan niya ng port para nga naman makatulong sa mga ngalakal. Di ba? At least mapapabilis. Meron silang port. At eto pa, hindi na kontento ang Pangulo sa pagtulong dahil gusto niya kumpleto Andiyan ang eskwelahan. So anong kulang? Internet. Nilagyan ni PBBM ng internet na kung saan mabilis na internet. Siyempre, grabe. Diba? Kasi nilagyan pa po ng mga smart monitor, diba? Para at least magamit sa
sa mga aralin ng mga estudyante, di ba? Ganun po kagaling ang ating Pangulo. So ito nga po, no? Ito yung pinapaliwanag niya sa PACC na kung saan muli niya pong binuhay at pinaganda. Ano po ang mga dahilan kung bakit niya uli pinaganda to at kasi mukha yata nga na hindi naman siya napapabayaan. Yun nga lang medyo siyempre marami na po mga proyektong na ipapatayo, di ba? So dahil nga napaglumaan na po ang PACC, pero ito pong muli at muling pinaganda at as in pinagtibay at saka eto dito gaganapin yung mga ibang mga event na darating at dito pinaghandaan po ng ating Pangulo. Concept that raised the awareness of Philippine culture, of the Philippine identity. Itong pag-renovate na ito ay kabilang sa mga paghahanda natin sa chairship ng ASEAN next year, 2026. Kaya marami na naman tayong bisita at panauhin na excited nang makita ang ating bansa. At titiyakin natin na may pagmamalaki naman natin ang Pilipinas na kanilang makikita sa kanilang pagdating dito. Tuwan-tuwa, sabi niya, meron pa siya, tinutokso pa kami. Sinasabi, aba, sino ba nagtayo nito? Di syempre sasabihin namin, ma'am, ikaw ang naglagay nito. Aba, sabi niya, maganda ha? Ganda grabe no? Bukod sa pagiging entablado para sa mga... Actually ito, speaking of nakita ko estudyante, no? Diyan po ako nag-graduate. Nakakulit. Siguro sino po, comment below po dito, no? Sa video ko na to, mag-comment po kayo, sino po sa inyo ang nag-graduate po sa PACC. Ayan, para at least babasahin ko po yan, i-heart ko po yan sa comment section. Guys, pag napanood nyo po itong video na to, pakishare nyo po at syempre mag-comment din po kayo. Kayo rin po ba ay dyan ho ba kayo nag-graduate dyan sa PACC? Ano po yung memories ninyo dyan sa PACC? Dyan po ba kayo nanood dati ng mga may mga event po ba kayo pinanood dati dyan? Kung ano po yung mga memorable sa inyo dyan sa PACC na yan, please comment below. Comment po kayo dito sa videos ko, di ba? Para mabasa ko natin at siyempre, para at least may basahin na rin po yung mga manonood natin. Pag ito'y napanood natin yung video, magbabasa ng mga comment dyan. Ano po yung memories ninyo dito sa PACC? Tumatak ko sa inyo. Ako po kasi dyan ho nag-graduate. 1995, dyan po ako nag-graduate. Yan po yung graduation namin. At yung aking bunsong kapatid na nurse, dyan din po nag-graduate. Okay? So, college yun, college dyan. So, comment lang po kayo at i-share nyo po yung mga memories ninyo dyan sa PACC na yan sa video ko na to. Maraming salamat po. Tuloy natin. International event ng bansa. Ang PICC ay tahanan sa mga naglalakihan at naggagandahang art pieces, mga painting at sculpture na tinuturing na may national significance, salamin ng ating kultura. Our culture is our shared consciousness. It is what we share because we are Filipinos. Tama. The art form that we share, that is a Filipino art form. The way that we do our work, the way that we are with each other, that culture, that is our shared consciousness. So it's very, very important for us para malaman natin, ano ba ang pagka-Pilipino? Ano ba ang Pilipino? The culture defines what we are as a people. And that's why it is so important. How essential it is to nation building? If we can define ourselves as one people, then we can also define the needs of that people and be willing to work together to bring us to the point where we have satisfied the needs of our people. Ganyang Galing na sinabi ng Pangulo doon. Pero hindi ramdam na ano yan. Hindi ramdam at never napapakinggan niya ng mga anti-Marcos. Ay, mga basher, never nilang papakinggan yan. Pero sa atin na talaga naniniwala tayo sa galing ng ating mahal na Pangulo, napakagaling ng kanyang paliwanag, napakaganda ng kanyang mensahe na yan. Totoo nga naman na, alam mo, kung susunod lang tayo sa, kumbaga magiging vocal lang tayo sa kapwa natin, maging
matulungin, 'di ba? Mapagkapwa tayo. Hindi tayo puro nanghihila tayo pababa, puro tayo galit, puro lang tayo ang bilis natin maniwala sa mga chismis, 'di ba? Lagi ko sinasabi mga kaulit, tandaan niyo ito. Ang mga aligasyon, ang mga paratang lang yan, aligasyon lang ho yan. Kahit sino po pwedeng gawin yan. Lalo na pag ang isang tao galit na galit at galit siya sa taong ito, lahat yan sasabihin niya. Lalo na't meron siyang intentions, di ba? Sasabihin niya lahat. Yung mga imposibleng bagay na sinasabi ng taong masasakit, sinasabi niyan. Ngayon kung naniwala ko kayo, maliligaw ko kayo. Ano po ba ang pinakasimplest way para hindi ko kayo mabudol na mga ganitong galawan? Simple lang ho, ebidensya. Kailangan may resibo. Kung ano ang sinabi, kung anong binatong putik, tignan nyo po yung nagbato ng putik, kung siya rin po ba ay walang putik. Di ba? At tignan nyo kung sinong mas may katotohanan. May resibo ba yung mga sinasabi niya? May resibo ba yung mga ibinabato niyang mga salita? Wala. Kung wala ho, di ano po nangyayari ngayon? Personal na galit. Di ba? Dala ng galit. Dala ng awayan sa politika. Kaya anong nangyayari? Parinigan, tirahan, di ba? So hindi mo malalaman ang katotohanan dahil kung nagpapalitan, pero kung titingnan nyo, kung ang isa hindi nagsasalita, hindi sila pinapatulan, at itong isa panay ingay, panay batikos, panay pagmumura, panay panlalait, panay pagbibintang na walang ginagawa, korap yan, magnanakaw yan. Kung ganun lang ho ang dala at wala naman pong ebidensya, di ba? Dapat kung may ebidensya, may proof. Kung merong katiwalian, daan nila sa legal na proseso. Hindi yung sasabihin mo magnanakaw yan. Kung magnanakaw yan, kasuhan mo. Di ba? Patunayan mo sa korte kung totoo ang iyong binibintang. Di ba? Paniwalain nyo kami. Ganun dapat. Yung problema po, nangihila tayo pababa ng kapwa natin. Tulad po ang Pangulo, ginagawa niya po ang lahat para sa bayan. Diba? Ibinabalik niya ang mga tatak Marcos na nakalimutan na, at yung iba naman napabayaan na, pero muling niyang binubuhay para muling manumbalik yung saya, muling manumbalik yung katatagan natin mga Pilipino, na andito ang mga proyekto, andito itong mga magagandang ginagawa ng gobyerno. Ang problema, kinukurakot, ninanakaw lang ng mga magnanakaw dyan, mga tiwaling politiko. Kaya nga po nandiyan ang Pangulo, kauna-una ang presidenteng nagsiwalat ng malawakang korupsyon sa Pilipinas. Pero anong ginawa nila kay PBBM? Siya pa ang masama. Siya pa ang sinisisi ng kasalanan ng mga dating naging umupo at ng mga nauna pang mga umupo. Lahat ng mga kapabayaan nila, ngayon si PBBM ang nagsasaper. Yung mga magnanakaw sa gobyerno na nung panahon ng mga dating naging presidente, sila ibubwit pa lang. Hanggat nang lumalaki sila, tumataba, dumadami ang mga angkan, dumadami ang yaman, di ba? Pagdating sa panahon ni PBBM, dahil sobrang sobrang lakas na magnakaw, ngayon kay PBBM lahat ibinibintang. Pero alam naman natin kung saan nagsimula yung mga yan, kung paano natutong magnakaw yung mga yan, kung paano naging lumawak ang kanilang nasasakupan sa pagnanakaw nila sa kaban ng bayan, kasi naging nature na nga po nila ang pagnanakaw simula pa ng mga nakaraang presidente, di ba? So kung babase tayo sa records, nasa records kung kailan nagsimula, kung kailan yumaman, di ba? Gano'n naman yan makikita nyo naman yan, naglalabasan na ang problema po, si PBBM po lahat ang sumasalo ngayon ng mga paninisi, dahil nga raw po siya raw po ang kasalukuyang presidente. Ano naman po ang kinalaman ng kasalukuyang presidente kung hindi naman siya yung nagsugal, hindi naman siya yung humawak ng pera ng DPWH at pinansugal sa kasino, at hindi naman si PBBM ang gumawa ng ghost project, di ba? Mga kontraktor naman yan, mga engineer naman yan, mga politiko naman ang nasa investigasyon. So asan ang pangalan po ng Pangulo doon? Yun po yung nakakalungkot na meron tayong kakampi at binigyan tayo ng susi para buksan ang pintuan, makita nyo ang mga nakatagong
demonyo. O, di ba? Ayan po eh. Sana mga kaulit magtulungan po tayo, suportahan po natin yung Pangulo. Tuloy ko lang to. Kahalaga ang kultura. Nakakatuwa na makita na maganda na naman ang PICC. Dahil napuntahan ko yan, hindi na malinis, hindi na maayos, hindi na maganda yung mga painting, hindi na linilinis. Ngayon naayos lahat yan, kaya nakakatuwa makita parang bago. Sipag talaga ng Pangulo, no? Yan ang kalidad ng infrastruktura na dapat matatag, tumatagal. Binuo ng may pagtanaw sa kinabukasan. May malalim na layunin at hangarin hindi pansarili kundi para sa ating bansa. Nagbubuklod ng tao at hindi lugar ng hidwaan. Gusaling sumasalamin sa ating pagka-Pilipino sa napakaraming paraan. Bagong Pilipinas. Ayan. So mga kaulit, sana nagustuhan nyo po yung presentasyon po ng ating Pangulo. At di ba, kita nyo naman po, unti-unti na pong ibinabalik ng Pangulo yung mga tatak Marcos na alam naman po ninyo, yung mga lolo't lola ninyo, na kung bakit naging loyalista yung mga yan, kung bakit sobrang minahal nila ang mga Marcos dahil nga po sa mga legasya na yan, sa mga tatak Marcos na yan, na muli po magpasa hanggang ngayon, binubuhay pong muli ni PBBM, Kadiwa, Labas, at marami pang iba katulad ng mga PICC, pinapaganda niya uli. Ang San Juanico Bridge, pinapaganda pong muli lahat. Kumbaga, ibinabalik pong lahat ng ating Pangulo, pinagtitibay po ng ating mahal na Pangulo. Dahil po yan, sa pagmamahal niya sa bayan, at gusto po makita ng Pangulo na magpasa hanggang ngayon kung ano ang pagkakakilala nyo sa mga Marcos noong panahon nila, taliwas doon sa mga binabato nila, masama ang mga Marcos, diktador ng mga Marcos. Hindi po ako naniniwala dyan dahil po mas naniniwala ako sa mga nagsasabing mga loyalista. Dahil marami pong mga loyalista, nagkalat po dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga loyalista, laging ang bukang bibig nila, mababait ang mga Marcos, tunay na nagmamahal ang mga Marcos sa mga Pilipino. Kaya ako po ay naniniwala na si PBBM hanggang ngayon, dala niya pa rin yung tatak Marcos, dugong Marcos na nagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Kung nagustuhan niyo po yung video ko na to, at syempre, comment nyo, inuulit ko, comment nyo po dito sa live ko na, sa video ko na to, kung ano po yung mga naging memories ninyo dyan sa PICC na yan. Diyan kayo nag-graduate, diyan kayo nakanood ng dati ng mga event, anong mga memories na talagang naalala nyo po. Comment lang po kayo dito sa video na to, babasahin po natin yan. Maraming salamat po. God bless us all. At saka sa mga supporters natin dyan, hindi ko na kayo may isa-isa, salamat po sa inyo. Please share po yung video. Pag nag-live na po ako, doon tayo magkwentuhan tayong uli kasi busy lang po talaga. Maraming salamat po. God bless us all, guys.